Buong buo yung tunog niya, left and right. Dinig na dinig mo kung may bumaril dito, maririnig mo. Tapos kung may bumaril dito, maririnig mo rin kung nandito siya. May nagpadala sa atin guys ng bagong rugged cellphone at eto si Doogee. So kilala na guys na si Doogee ay nagmamanufacture ng mga military standard na mga cellphone IP68 at 69. At eto ang bagong design ni Doogee. Eto ang V31 GT. At ang pinadala sa ating sample ay kulay night black lang naman. Para sa mga gustong maka-avail ng ganitong klaseng cellphone ni Doogee V31 GT, ayan, nakalagay po sa description box yung kanyang link, tapos nilalagay ko po sa top comment section, nakapin po siya. Para sa mga interested, puntahan nyo na lang po yung kanilang website. Okay, so buksan natin. Eto guys ay nagamit ko na siya, nasubukan ko na siya sa gaming guys, ang ganda. Eto na siguro guys ang pinakamalupit na rugged cellphone na nireview ko sa channel ko. Kasi eto, meron siyang 256GB na internal memory. Sa lahat ng mga nireview kong rugged cellphone, eto ang pinakamalaki ang internal memory niya. Tapos meron siyang 12GB at extended na 8GB RAM, equivalent of 20GB lahat yung kanyang RAM. So may pag-usapan natin at ipapakita ko kung ano yung extended RAM na yan. So ito guys ay naka Android 13.0 na rin yung kanyang operating system, plus naka 5G na rin siya. Ewan dito sa amin kung naka 5G na or 4G pa rin. Okay, so buksan natin. Boom! So ito guys yung rugged cellphone ni Doogee V31 GT. So tingnan pa natin dyan muna. Tingnan pa natin yung mga kasama sa loob ng box ni Doogee. So dito meron siyang additional na screen protector, plus balita ko meron na siyang pre-install dito. Extra lang kung sakaling magasgas yung dati. Plus yung kanyang warranty card, limited edition yata. Ayan, limited warranty pala. So yung kanyang user manual plus yung kanyang ano ba to? Ma-additional na documentation. Tapos meron siyang kasamang kit kung sakaling magpapalit tayo ng kanyang screen protector. Ayan, kung gas-gas na, meron siyang dust absorber, parang sticker na dinidikit-dikit na ganun, tapos yung panglinis, tapos yung alcohol prepad. Okay? Tapos dito sa box niya meron yung kanyang charging brick. Eto guys ay 66 watts. Ang laki, diba? Halos ka-size na rin niya yung ganitong klase mga charger, yung 65 watts. Pero ito mas malaki, mas mataas yung kanyang wattage. 65 lang to, pero kaya niyang iabot hanggang 68. Okay? Kasi guys, itong cellphone na to, rugged cellphone nito, ang kanyang battery ay 10,800 mAh. So napakalaki, matagal-tagal na gaming yan. Marami pa kayong interesting na malaman dito guys, kasi etong cellphone na to ay pwede siyang pang gaming, napakabilis. Yung 20GB na RAM, pwede na guys, sulit na yon. Plus yung battery niya napakalaki. Okay, dito pa ay yung kanyang charging cable. Tingnan natin kung Type-C to Type-C. Okay, so yun nga guys, parehas na Type-C. Okay, so yun yung kasama sa loob ng box. Maybe meron pa, wala na. Okay, so ang price nito guys ay hindi ko na sasabihin kasi baka pwede siyang maglaro. Baka pagtagal magiging bababa din lang yung presyo niya. Pero sa description box, gamit yung link ni Juan de la Salle dyan sa description box, magagamit nyo po yung discount coupon code. Okay, so kung gusto nyo maka-avail ng discount coupon, gamitin nyo po yung link tapos yung discount coupon. So buksan natin. Ang ganda nito guys. Yun o. So tanggalin natin yung kanyang cover. Boom! So sabi ko kanina, meron siyang pre-installed na screen protector plus yung kanyang additional dito. So subukan natin buksan. Long press natin. Yun o. Doogee. So ito guys ay powered by Dimensity 1080 octa-core processor. Tapos meron siyang 256 na internal memory. Plus, yung kanyang RAM naman ay 20GB. So meron siyang 12GB na fixed, tapos meron siyang virtual na processor na 8GB. Pwede mong i-adjust, pwede mong isagad hanggang 20GB. So isagad natin yung kanyang brightness. Siya nga pala guys, ang screen size nga pala nito ay nasa 6.58 inches Full HD. So tingnan naman natin yung mga additional information sa kanyang setting. Importante sa kanyang memory. So dito tayo sa kanyang about phone.
Phone information, yung kanyang ROM, 256GB. Screen resolution, nasa 1080 by 2408. Screen size, 6.58 inches. Tapos yung kanyang battery, 10,800 mAh. Okay, eto yung sinasabi ko kanina, yung kanyang RAM, memory expansion. Dito, meron siyang 5, 8, 10GB na memory expansion. So, kung ilalagay natin dito sa 8, or ilalagay natin dun sa 10GB na additional na memory expansion niya, tapos, need natin siyang i-restart. I-okay natin siya. Buksan natin. So, ngayon, nakasagad na siya. Tingnan natin ulit. About phone. Tapos, ayun o. Nakasagad na siya ngayon. Dito naman tayo sa kanyang mga buttons. Dito sa right side, nandito yung kanyang power button. Tapos, yan na rin yung kanyang fingerprint scanner. Tapos, eto naman yung kanyang volume rocker up and down. Sa kabila, nandito yung kanyang SIM tray, tapos yung kanyang SOS button. Eto, napansin nyo guys, wala siyang SIM ejector pin kasi sisikwatin lang natin ng kuko. Sikwatin natin. Yun. So ito guys ay supported lang siya ng isang SIM card, tapos yung kanyang expandable memory card. So ito ay supported siya hanggang 2TB. So para sa akin guys ay okay na sa akin yung 256GB. Kasi kung minsan nasisira yung micro SD, sayang lang kung maglalagay ka dyan kung sakali masira. Ayan nga pala guys, so meron siyang O-ring to protect na walang papasok na tubig. Yan. So mas madali na siya ngayon, hindi kagaya ng ibang mga brand, yung mga ibang review ko na meron siyang takip. Kung minsan nasisira yun eh. Okay. Tapos dito yung kanyang programmable na button. Kung sakaling may gusto tayong ilagay dyan, SOS or call, video, pwede nating i-program. Tapos dito sa ilalim niya, nandito yung kanyang charging input. Type-C na rin siya. Tapos yung kanyang microphone. Okay? Tapos dito, ito yung masasabi ko lang dito kasi ito yung unang nasisira at nawawala. Napuputol siya. Tapos nawawala yung kanyang pagka-waterproof. Sana in the future wala nang takip. Okay, yan o. Yung tali na yan, kung minsan pag naputol dyan, dyan papasok yung tubig. Okay, yun lang naman masasabi ko dito kasi kung minsan, gaya ng isang ginagamit ko dito, wala siyang takip na ngayon. Wala na, hindi na siya waterproof. So napapansin nyo guys, wala na dito sa likod yung kanyang speaker. Wala din dito. Kasi, nandito na siya sa harapan, taas at baba. So, hindi na siya katulad ng mga ibang cellphone na nasa likod or nandito sa baba na kung mag-gaming ka, magpapatugtog ka, kung binaba mong ganon, nasasarahan yung tunog niya. So, kailangan mo pang takpan ng ganon para yung tunog niya, maririnig mo ng malakas, magbabounce. So, eto, hindi mo na kailangang takpan. Kahit nakaganyan siya, maririnig mo yung tunog ng speaker niya. So, bukod dyan sa tatlong camera na yan, alam nyo guys, ay supported din to ng thermal camera. So, nandito sa gitna, yan o, yung sensor niya. Tapos, eto namang dalawa na to ay para sa kanyang night vision, yung infrared light. So, kung bumili kayo ng ganitong cellphone, meron nang naka-pre-installed na app para sa kanyang thermal imaging. Eto guys, magagamit nyo na ora mismo pagtanggap ninyo. So, yan yung gagamitin yung app. Hindi nyo na kailangang mag-download kasi meron na siyang dati. Ayan o. Diba? Okay, pwede nyong i-record, pwede nyong i-video, pwede nyong picture lang or time-lapse. Okay? So, napakalupit kasi kung bumili pa kayo ng mga ina-attach dito sa kanyang Type-C, napakamahal nun. I-try natin yung kanyang camera. So, dito sa kanyang front, yung kanyang 32 megapixel na front camera. So, yan siya guys. So, i-try natin sa beauty. Ayan. So, pwede natin siyang i-adjust hanggang number 9 na talagang burado na lahat yung kilay natin. Lahat ng kulugo sa mukha natin matatanggal. Tapos, pwede nating babaan. Boom! Kita yung totoo. Okay na yung 5. So, dito sa kanyang rear camera, sa kanyang main, ayan. Meron siyang feature na pinapaganda niya ng kusay yung kulay. Ayan o. Kita nyo naman. Ang ganda ng kulay niya.
So hindi na natin kailangang mag-edit para pagandahin lang yung kulay. Meron siyang night vision, yan oh. I-try naman natin siya sa game, sa PUBG. Yun oh, tanggalin natin yung ating flash. Okay. So yan siya guys, so ang ganda oh. Buong buo yung tunog niya, left and right. Yun oh. Ayun oh, ang smooth guys oh. Wala kang mapapansin na maglalag. Yan o. Ang galing o. So, subukan natin tingnan kung anong screen refresh rate ng nakalagay dito ngayon. Tingnan natin sa setting. Ito pala o. Dito natin makikita kung ano yung nakalagay ngayon. So ngayon ang nakaset ay 120 pero pwede sa 60, 90 at 120. So sa akin 120 para mas maganda. So medyo kakain nga lang ng medyo malaking battery yan. Matakaw siya sa battery. Okay, balik tayo sa game. Let's head to here. Follow tayo. Let's head to Shotgun lang. Patay tayo. Shotgun lang inakuha natin. Okay. So, yung design niya guys ay naka-design talaga for gaming yan. Oh. Meron siyang angkla dito sa gilid at gilid. Yan. So, naka-design siya to grip. Tapos, yung kanyang tunog ay talagang nakapokus sa gamer. So, yun yung isang maganda dito. Hindi kagaya nung yung sinasabi ko kanina, hindi kagaya ng ibang phone na nandito lang yung speaker or nandito sa likod. So, kailangan mong takpan para yung tunog niya ay magta-travel para sa harap. So, dito, meron na dito sa kanyang harapan. So, para sa mga interested na bumili ng ganitong klaseng rugged cellphone ni Doogee, V31 GT. So, nasa description box po yung kanyang link. Tapos, nasa comment section, sa top comment section, nakapin po doon yung link. Tapos, yung kanyang discount code. Okay, so para sa akin, sulit na tong cellphone na to, rugged cellphone. Lahat malaki yung kanyang internal memory, yung kanyang RAM, yung kanyang battery, yung kanyang display, yung kanyang speaker. So lahat-lahat pasok na pasok. Okay, so maraming salamat guys sa inyong panonood sa video na to. Next time ulit, kita-kita na naman tayo sa panibagong video ni Juan Dilasag.